May mga tao na kapag nakilala mo, parang okay lang sa umpisa. Masaya kasama, palabiro, approachable. Pero habang tumatagal, mapapansin mo na lang na unti-unti kang nawawala ng gana, ng peace at direksyon. Ang totoo, hindi lahat ng tao dapat mong bigyan ng access sa buhay mo. Dahil may mga taong imbis na tulungan kang umangat, sila pa mismo ang hihila sa'yo pababa. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ng mga klaseng tao na mas mabuting layuan habang maaga pa. Number 1, huwag kang makihalubilo sa mga taong laging negatibo. May mga tao talagang kapag dumating sa buhay mo, parang dala nila ang bigat ng mundo. Kahit gaano kaganda ang araw mo, kahit gaano ka ka-motivated pagkagising mo sa umaga, pag nakausap mo sila, parang unti-unting nawawala ang liwanag sa isip mo. Sila yung taong laging negatibo. Alam mo yung tipong excited kang ikwento ang bagong opportunity mo, tapos ang unang marinig mo agad sa mga tao, sigurado ka ba dyan? Baka pumalpak ka lang. Kapag may pangarap ka, sasabihin nila, mahirap yan, hindi mo kaya. Kapag masaya ka, hahanapan nila ng problema. Kapag hopeful ka, papalitan nila ng takot. Nakakapagod kasama ang ganitong tao dahil parang automatic silang nakakakita ng dilim sa bawat sitwasyon. Hindi nila kayang makita ang possibility, ang growth, o kahit konting pag-asa man lang. Para bang trained ang isip nila na laging isipin ang worst case scenario. At ang masama rito, contagious ang negativity. Kahit gaano ka kalakas mentally, kapag araw-araw mong naririnig ang reklamo, pessimism at negativity, unti-unti kang maapektuhan. Hindi mo man mapansin sa simula, pero darating ang panahon na pati ikaw nagdududa na sa sarili mo. Pati confidence mo, kinakain na rin ng mga salita nila. Minsan hindi mo agad napapansin kasi baka mabait naman sila, baka matagal mo ng kaibigan, baka pamilya mo pa nga. Pero tandaan mo ito, hindi porket close sa'yo ang isang tao, healthy na agad ang epekto niya sa buhay mo. May mga taong parang emotional black hole. Lahat ng positivity mo, hinihigop nila palabas. Kapag kasama mo sila, mapapansin mong pagkatapos ng usapan, ang bigat ng pakiramdam mo. Parang drained ka kahit wala ka namang ginawang mabigat. Imbis na ma-inspire ka, nawawalan ka ng gana. Imbis na lumakas loob mo, lalo kang natatakot sumubok. At minsan, hindi lang sila halata. Hindi naman sila laging galit o toxic na obvious. Minsan sarcastic lang. Minsan concerned daw sila para sa'yo. Pero bawat salita nila, puro doubt ang itinatanim sa isip mo. Sasabihin pa nilang, practical lang ako. Real talk lang to. Ayoko lang masaktan ka. Pero ang totoo, may mga tao talagang nasanay na sa negativity, kaya pati ikaw gusto nilang hilahin pababa nang hindi nila namamalayan. Hindi ibig sabihin nito na iiwasan mo agad lahat ng taong may pinagdadaanan. Magkaiba ang taong struggling sa taong committed maging negatibo araw-araw. Lahat tayo may bad days, lahat tayo napapagod, pero ibang usapan na kapag ginawa ng lifestyle ang pagiging toxic sa pananaw sa buhay. Kaya importante na bantayan mo kung sino ang madalas mong kasama. Kasi eventually, nagiging katulad mo ang environment mo. If you always surround yourself with people full of fear, doubt, and negativity, mahihirapan kang maging positive at confident sa sarili mo. Minsan, hindi mo kailangan ng maraming tao sa paligid mo. Ang kailangan mo ay mga taong kapag kausap mo, mas lumalakas ka. Mga taong kapag nawawalan ka ng pag-asa, ipapaalala nila sa'yo kung bakit ka nagsimula. Mga taong hindi perfect, pero marunong magdala ng peace instead of chaos. Dahil ang totoo, mahirap ng kalabanin ng mundo, tapos pati mga taong nasa paligid mo, hinihila ka pababa. Number 2, huwag kang makihalubilo sa mga taong palaging naiinggit. May mga tao talagang hindi masaya kapag umangat ka. Sa umpisa, hindi mo agad napapansin. Akala mo supportive sila, kasama mong tumawa, kasama mo sa mga plano, at parang totoong masaya sa achievements mo. Pero habang tumatagal, mapapansin mo na may kakaiba. Kapag may magandang nangyari sa buhay mo, biglang nagiging malamig ang pakikitungo nila. Parang nawawala ang excitement nila kapag ikaw ang may panalo. Minsan hindi lang halata. Halimbawa, may good news ka, nakahanap ka ng magandang trabaho, may bagong opportunity, o may maliit kang achievement na proud ka. Imbis na genuine na congrats ang marinig mo, sasabihin nila, ay, madali lang naman yan. O kaya, swerte mo lang. Hindi nila kayang bigyan ng value
ang pinaghirapan mo dahil deep inside, naiinggit sila sa progress mo. Ang mas masakit pa rito, may mga taong kunwari concerned sa'yo. Pero ang totoo, gusto lang nilang makita kang bumagsak. Kapag may problema ka, bigla silang aktibo, biglang sweet, biglang present. Pero kapag masaya ka at successful ka, parang tahimik sila. Parang hindi nila matanggap na may nangyayaring maganda sa buhay mo, habang sila na-stuck pa rin sa parehong sitwasyon. At alam mo kung bakit delikado ang taong laging naiinggit? Dahil ang inggit, hindi lang simpleng emosyon. Unti-unti ang nagiging bitterness. Nagiging dahilan para siraan ka, hilahin ka pababa, o wasakin ang confidence mo. May mga tao, nangingitian ka sa harap, pero insecure pala sa likod mo. Kaya minsan, habang ikaw todo effort para abutin ang pangarap mo, may ibang lihim na umaasang sana mag-fail ka. Nakaka-relate ka siguro rito. Yung tipong, nung wala ka pang naaabot, okay na okay kayo. Pero nung nagsimula ka ng umasenso, doon nagbago ang trato nila. Biglang may sarcasm sa mga biro. Biglang may passive-aggressive comments. Biglang parang kompetisyon na lahat, kahit hindi mo naman sila kinakalaban. The truth is, hindi lahat ng tao kayang i-celebrate ang success ng iba. Kasi para sa ibang tao, ang achievement mo ay reminder ng mga bagay na hindi nila ginagawa sa sarili nilang buhay. Habang ikaw kumikilos, sila puro dahilan. Habang ikaw lumalaban, sila puro reklamo. Kaya imbis na ma-inspire, naiinggit sila. Pero tandaan mo ito, hindi mo responsibilidad na paliitin ang sarili mo para lang maging komportable ang ibang tao. Hindi mo kailangang itago ang blessings mo para lang walang mainggit. Ang tunay na kaibigan, matutuwa kapag may progress ka. Hindi sila natatakot sa success mo. Ini-encourage ka pa nila lalo. Kaya maging maingat ka sa mga taong hindi marunong maging genuinely happy para sa'yo. Dahil habang ang totoong tao sa buhay mo ay tutulungan kang umangat, ang naiinggit na tao, tahimik kang hinihila pababa habang kunwari nakasuporta. Number 3, huwag kang makihalubilo sa mga taong mahilig mang backstab. May mga taong sobrang bait kapag kaharap ka. Tatawa sa jokes mo, sasabihin concern sila sa'yo, at minsan sila pa ang unang nagpaparamdam na solid kayo. Pero ang masakit, pag talikod mo, ikaw na pala ang topic. Ikaw na pala ang pinagtatawanan. Ikaw na pala ang kinikwento sa iba. Yan ang klase ng taong mahilig mang backstab. Ang nakakatakot sa ganitong tao, hindi mo agad napapansin kasi magaling silang magtago. Sa harap mo, parang tunay na kaibigan. But behind your back, iba ang version mo na ikinikwento nila. Minsan exaggerated, minsan may dagdag pa para mas exciting pakinggan. At ang mas masakit, madalas, ang mga sekreto mo pa ang ginagamit nila laban sa'yo. Yung mga bagay na ikinuwento mo dahil nagtitiwala ka, yun din ang ikinakalat nila kapag wala ka. Kaya minsan mapapaisip ka na lang kung bakit parang may alam na ang ibang tao tungkol sa personal mong buhay kahit hindi mo naman sinabi sa kanila. Hindi mo namamalayan, may taong unti-unting sinisira ang imahe mo habang nakangiti sa harap mo. The problem with backstabbers is this. Hindi lang nila sinisira ang pangalan mo. Sinisira rin nila ang peace of mind mo. Kasi darating sa point na magiging careful ka na sa lahat. Mag-o-overthink ka na kung sino ba talaga ang totoo sa paligid mo. At kadalasan, ang mahilig mang backstab, sila rin yung mahilig sa drama at chismis. Kapag tahimik ang buhay, gagawa sila ng issue para may mapag-usapan. Para silang nabubuhay sa atensyon at negativity. Kaya kahit mabait ka sa kanila, kahit wala kang ginagawang masama, kapag nakita nilang may mapapala sila sa paninira, gagawin nila yon. Minsan nga, hindi dahil galit sila sa'yo, insecure lang sila. Kapag nakikita nilang may progress ka, masaya ka, o may magandang nangyayari sa buhay mo, doon sila nagsisimulang mang-backstab. Kasi hindi nila kayang tanggapin na may umaangat habang sila nananatili sa parehong ugali. Kaya importante talagang maging maingat sa mga taong pinapasok mo sa buhay mo. Hindi lahat ng laging nandyan ay loyal. Hindi lahat ng nakangiti ay totoong masaya para sa'yo. At tandaan mo ito, kapag kaya nilang siraan ng ibang tao sa harap mo, malaki ang chance na ikaw rin ang sinisiraan nila kapag wala ka. Real friends protect your name kapag wala ka. Hindi yung sila mismo ang unang sumisira rito. Minsan, hindi mo kailangan makipag-away sa backstabber. Ang pinaka-best revenge ay distance. Tahimik kang umalis. Tahimik kang mag-grow. Hayaan mong panahon ang magpakita
kung sino ang totoo at sino ang fake. Number 4, huwag kang makihalubilo sa mga taong laging biktima. May mga tao na kahit anong mangyari sa buhay nila, palagi silang may sinisisi. Kapag nawalan sila ng trabaho, kasalanan ng boss. Kapag nasira ang relasyon, kasalanan ng partner. Kapag walang pera, kasalanan ng pamilya, gobyerno, o kahit sino, basta hindi sila. Sa kwento nila, sila palagi ang kawawa. Sila palagi ang biktima. Sa umpisa, maaawa ka pa. Siyempre, normal lang naman tumulong at umintindi. Pero habang tumatagal, mapapansin mo, parang paulit-ulit na lang ang cycle. Parehong problema, parehong drama, parehong dahilan, pero walang pagbabago. Ang mahirap sa taong laging victim mentality, ayaw nilang tanggapin na minsan sila rin ang dahilan kung bakit magulo ang buhay nila. Ayaw nilang i-check ang sarili nila kasi mas madaling sisihin ng mundo kaysa aminin na may kailangan silang baguhin. May mga tao na konting puna lang, feeling nila, inatake agad sila. Kapag pinayuhan mo, iisipin nila, kinakalaban mo sila. Kapag may consequence ang maling desisyon nila, sasabihin nila, unfair ang buhay. Hindi nila naiisip na every action has consequences. Nakakapagod kasama ang ganitong tao dahil hinihila ka nila emotionally. Imbis na ma-inspire kang umasenso, parang lagi kang nagiging tagasalo, taga-intindi, taga-salba. Parang kang emotional shock absorber ng buhay nila. At ang masama, habang ikaw inuubos mo ang energy mo para tulungan sila, sila mismo walang effort para tulungan ang sarili nila. Minsan maririnig mo pa sa kanila yung mga linyang, wala kasing tumutulong sa akin. Ganyan lang ako eh. Kasalanan nila kung bakit ako ganito. Hindi mo kasi naiintindihan pinagdadaanan ko. At oo, may mga taong totoong dumaan sa mabibigat na sitwasyon. Totoong may trauma, betrayal, at unfair experiences. Pero darating kasi sa punto na kailangan mong bumangon. Hindi pwedeng habang buhay mong gawing excuse ang sakit mo para manatili sa parehong lugar. Kasi ang totoo, healing starts when accountability begins. Hindi perfect ang buhay. Lahat may sugat. Lahat may pinagdadaanan. Pero hindi lahat ginagamit yon bilang dahilan para sumuko o maging toxic sa ibang tao. Kapag lagi kang nakapaligid sa taong laging biktima, unti-unti kang mahahawa sa mindset nila. Mapapansin mo na rin sa sarili mo na puro reklamo, puro sisi, puro dahilan. Imbis na humanap ng solusyon, hahanap ka na lang ng masisisi. At delikado yon. Dahil ang taong hindi marunong managot sa sarili niyang buhay, bihirang umasenso. Kasi paano maaayos ang isang bagay kung ayaw mong aminin na may mali? Kaya minsan, kailangan mong lumayo sa mga taong ayaw tulungan ang sarili nila. Hindi dahil masama kang tao, kundi dahil kailangan mo ring protektahan ang peace mo, mindset mo, at future mo. Remember this, hindi mo responsibilidad iligtas ang taong ayaw namang iligtas ang sarili niya. Number 5, huwag kang makihalubilo sa mga taong mahilig sa bisyo at walang kontrol sa sarili. May mga tao na hindi lang basta mahilig sa bisyo, parang proud pa sila na wala silang kontrol sa sarili nila. Araw-araw inom, sugal dito, barkada doon, walwal gabi-gabi, tapos sasabihin nila, enjoy lang ang buhay. Pero habang tumatagal, mapapansin mo, hindi na enjoyment yon, escape na yon. Ang problema sa taong walang kontrol sa sarili, hindi lang sila ang unti-unting nasisira, pati mga taong nasa paligid nila, nadadamay rin. Sa umpisa, parang harmless lang. Yayayain ka lang naman uminom. Konting trip lang daw. Konting gala. Konting sugal. Konting bisyo. Pero ang konti na yon, kapag paulit-ulit, nagiging lifestyle. At minsan hindi mo namamalayan, nahihila ka na rin pababa. May mga tao kasing sobrang lakas mang pressure. Isang beses lang naman to. Ang boring mo naman kasama. Enjoy your life. Hindi ka tunay na kaibigan. At dahil ayaw mong ma-out of place, sasama ka na lang. Hanggang sa mapapansin mong nagbabago ka na rin. Yung dating disiplinado, nagiging kampante. Yung dating focused sa goals, nawawala sa direksyon. Yung dating may peace of mind, puro gulo na ang buhay. Kasi ang bisyo, bihirang dumating sa mukhang problema agad. Madalas nagsisimula yan sa saya, sa tawanan, sa bonding, pero dahan-dahan ka nang inuubos. Nakakatakot din yung mga taong impulsive. Yung tipong kahit alam nilang mali, gagawin pa rin nila dahil feel nila. Wala silang self-control, walang limit,
Kapag galit, sasabog agad. Kapag may pera, ubos agad. Kapag may temptation, bibigay agad. At tandaan mo ito, kapag ang isang tao hindi kayang kontrolin ang sarili niya, mahihirapan siyang protektahan ang future niya. Pansinin mo, maraming buhay ang nasira dahil kulang sa disiplina. May potential sana, may pangarap sana, pero nilamon ng bisyo, nilamon ng luho at bad habits. Masakit din kasama ang ganitong tao kasi madalas sila yung maraming pangako pero walang consistency. Sasabihin nila, last na to, magbabago na ako, ayusin ko na ito next month. Pero paulit-ulit lang na pangako, same habits pa rin, same mistakes, same distraction. At habang tumatagal, ikaw ang mapapagod. Ikaw ang mag-aalala. Ikaw ang nagsasalo sa consequences ng mga desisyon nila. Minsan pati peace of mind mo, nawawala na rin. Hindi ibig sabihin na masama agad ang taong may struggle sa bisyo. May mga taong genuinely trying to change at dapat silang suportahan. Pero iba yung taong alam nang sinisira niya sarili niya tapos hinihila ka pa pababa kasama niya. Kasi totoo ito, kung sino ang madalas mong kasama, unti-unti kang nagiging katulad nila. Kapag lagi kang nasa environment na puro bisyo, puro katamaran, puro walang direksyon, mahirap manatiling disiplinado. Kahit gaano ka pa kalakas, eventually, maapektuhan ka rin. That's why you need to protect your environment, protect your mind, protect your future. Dahil minsan, hindi ka naman talaga masamang tao. Maling tao lang ang lagi mong kasama. Number 6, huwag kang makihalubilo sa mga taong puro chismis ang alam. May mga tao na kapag kasama mo, parang walang ibang laman ng usapan, kundi buhay ng ibang tao. Magtatanong pa kung sino ang hiniwalayan, sino ang nalugi, sino ang nag-away, sino ang may issue. At minsan, kahit simpleng pagkakamali ng iba, ginagawa nilang entertainment. Sa umpisa, parang harmless lang, parang normal na tsikahan lang habang nagpapalipas ng oras. Minsan matatawa ka pa, minsan magiging curious ka rin. Pero habang tumatagal, napapansin mo na nakaka-drain pala ang ganung klaseng samahan. Kasi imbis na growth, positivity, o ideas ang pinag-uusapan, puro negativity at buhay ng ibang tao ang laman ng conversation nyo. Ang problema sa taong puro chismis ang alam, hindi nila namamalayan na nasisira na rin ang karakter nila. Kapag sanay silang pag-usapan ng ibang tao sa harap mo, tandaan mo ito, malaki ang chance na ikaw na rin ang topic kapag wala ka na. That's the scary part. Hindi mo alam kung alin sa mga sinabi mo ang ikikwento nila sa iba. Hindi mo alam kung alin ang babaliktarin o lalagyan ng dagdag para mas exciting pakinggan. At minsan, kahit sikreto mo pa, nagiging hot topic na sa ibang tao nang hindi mo alam. May mga taong addicted sa drama. Kapag tahimik ang paligid, sila mismo ang gagawa ng issue para may mapag-usapan. Gustong-gusto nila yung feeling na may inside information sila. Pakiramdam nila, importante sila kapag sila ang unang nakakabalita. Pero ang totoo, walang naidudulot na mabuti ang chismis. Hindi ka yayaman dyan. Hindi ka magiging better person dyan. Hindi niyan maaayos ang buhay mo. Ang masama pa, unti-unti kang nahahawa sa ugali nila. Kapag lagi kang exposed sa ganong environment, mapapansin mo sa sarili mo na nagiging judgmental ka na rin. Minsan hindi mo na namamalayan na natutuwa ka na sa downfall ng iba. At delikado yon kasi sinisira niya ang mindset at puso mo. May mga friendship circle pa na ang foundation lang talaga ay chismisan. Kaya pansinin mo, kapag wala ng bagong issue, parang nawawala rin ang koneksyon nila. Kasi hindi naman totoong samahan ang bumubuo sa kanila, kundi shared negativity. At ang masakit, maraming relasyon ang nasisira dahil sa chismis. May mga magkaibigan na nagkakawatak-watak, may pamilya na nag-aaway, may reputasyon na nasisira dahil lang sa kwentong hindi naman sigurado kung totoo. Kaya maging maingat ka sa mga taong puro chismis ang alam. Hindi lahat ng masarap kausap ay mabuting impluwensya. Minsan, habang tumatawa ka kasama sila, hindi mo namamalayan na unti-unti ka na rin nadadala pababa. Mas mabuti pang mapaligiran ka ng mga taong pinag-uusapan ng goals, ideas, business, faith, at future. Mga taong kapag nakasama mo, may matutunan ka. Mga taong pagkatapos ng usapan, motivated ka. Hindi poisoned ang isip mo. Because the people around you shape your mindset. At tandaan mo ito, small minds talk about people. Great minds talk about ideas, growth,
and purpose. Number 7, huwag kang makihalubilo sa mga taong manipulator. May mga tao na hindi ka sasaktan gamit ang kamao. Hindi sila sisigaw, hindi sila obvious na kontrabida. Sa totoo lang, madalas mababait pa nga sila sa umpisa. Sweet, caring, understanding, pero habang tumatagal, mapapansin mo na parang may kakaibang nangyayari sa isip mo. Parang lagi kang naguguluhan, parang lagi kang may guilt, parang kahit sila ang mali, ikaw pa rin ang humihingi ng sorry. Yan ang manipulator. Ang manipulator, hindi direktang kumukontrol. Dahan-dahan ka nilang pinapasok sa laro nila hanggang hindi mo na namamalayan na hawak na nila ang emosyon mo. Hawak na nila ang desisyon mo. At minsan, pati confidence mo. Sa umpisa, ipaparamdam nila na special ka. Ikaw ang favorite, ikaw ang pinaka-importante. They know exactly what to say para makuha ang tiwala mo. Pero kapag nakuha na nila ang loob mo, doon na magsisimula ang totoong ugali. Kapag nasaktan ka sa ginawa nila at nag-open up ka, bigla nilang babaliktarin ang sitwasyon. Sensitive ka lang. Joke lang naman yun. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Kasalanan mo rin kaya ako nagkakaganyan. Hanggang sa dumating yung point na ikaw na mismo ang nagdududa sa sarili mo. Mapapatanong ka, baka ako ngayong mali? Baka OA lang ako? Baka masyado akong emotional? At yun ang gusto nila. Ang manipulator, magaling maglaro ng isip. They twist the story para magmukha silang kawawa at ikaw ang masama. Kahit malinaw na sila ang nanakit, somehow ikaw pa rin ang guilty sa huli. Minsan tahimik silang mangontrol. Gagamit sila ng awa para hindi mo sila maiwan. Gagamit sila ng galit para matakot ka kapag nararamdaman nilang lumalayo ka na. Para kang nakakadena emotionally. Nakakapagod ang ganitong klaseng tao dahil hindi mo alam kung saan ka lulugar. One day, mabait sila. Next day, malamig. One moment, feeling mo mahal ka. Then suddenly, parang kasalanan mo lahat. Parang kang laging naglalakad sa manipis na yelo. Takot magkamali, takot may masabing hindi nila magugustuhan. At ang pinakadelikado rito, unti-unti nilang sinisira ang self-worth mo. Dati, confident ka. Dati, alam mo ang value mo. Pero habang tumatagal na kasama mo sila, nagiging tahimik ka na. Nagiging people pleaser ka na. Lagi mo nang inuuna ang feelings nila kaysa sarili mo. Kahit pagod ka na, kahit ubos ka na, nagbibigay ka pa rin dahil pinaparamdam nilang selfish ka kapag pinili mo ang sarili mo. Manipulator din yung mga taong nandyan lang kapag may kailangan sila. Kapag ikaw ang may problema, biglang unavailable. Pero kapag sila ang may kailangan, gusto nila lahat gagalaw para sa kanila. They drain you emotionally habang sila tuloy lang sa gusto nila. At minsan, ang pinakamahirap tanggapin, hindi lahat ng manipulator obvious. May iba nakatago sa anyo ng kaibigan, partner, kamag-anak, o kahit taong mahal mo. Kaya maraming taong natatagalan bago mapansin na minamanipula na pala sila. Pero tandaan mo ito, ang totoong nagmamahal, hindi ka ginagawang prisoner ng guilt. Ang totoong nagmamalasakit, hindi ka pinapaliit para lang makontrol ka. At ang totoong relasyon, kahit friendship man yan o love, hindi dapat punong-puno ng mind games. You deserve peace, not confusion. You deserve honesty, not manipulation. At minsan, ang pinakamatapang na desisyon ay ang paglayo sa taong magaling lang magmahal kapag may nakukuha sila sa'yo. Number 8, huwag kang makihalubilo sa mga taong walang pangarap sa buhay. May mga tao na hindi naman sila masama, hindi rin sila toxic sa obvious na paraan, pero may isang bagay na slowly nakakahawa kapag lagi mo silang kasama. Wala silang pangarap sa buhay. Parang okay na sa kanila yung bahala na. Kung anong meron, yun na lang. O ganito na talaga ako. Sa umpisa, parang harmless lang. Chill lang, walang pressure, walang stress. Pero habang tumatagal, mapapansin mo na ibang klase pala yung epekto nito sa'yo. Kapag nag-uusap kayo tungkol sa future, ikaw excited ka. May goals ka, may plans ka, may dreams ka. Pero sila, laging may sagot na okay na yan. Hindi naman kailangan ng ganyan. O kaya, imposible naman yan. Unti-unti, instead na ma-push ka, parang hinihila ka pababa. Kasi ang environment na walang vision, madalas walang direksyon. And when there's no direction, kahit anong lakad mo, parang wala ring patutunguhan. May mga ganitong tao na komportable sa routine nila kahit hindi sila masaya. Gigising, trabaho kung meron, tambay kung walang trabaho,
Cellphone lang, tulog, at repeat. Walang curiosity, walang drive, walang mindset na paano kaya kung mas gumanda pa buhay ko. Hindi sila nag-iisip ng ganyan. At kapag ikaw yung may ambisyon sa paligid nila, minsan ikaw pa yung magiging OA o too ambitious. Nakakapagod din yun, to be honest. Kasi imbis na may kasama kang nagpupush sa'yo na mag-level up, ikaw pa yung laging nagbibigay ng energy. Ikaw yung nag-i-inspire. Ikaw yung nagkikwento ng goals. Ikaw yung nagmo-motivate. Pero sila, parang kontento na sa ganito na lang talaga. And here's the reality. Hindi mo naman sila kailangan pilitin mangarap. Pero kailangan mong maging honest sa sarili mo kung natutulungan ka ba nilang umangat o unti-unti kang hinihila pababa sa comfort zone na walang growth. Minsan kasi, hindi mo agad napapansin. Akala mo, okay lang na surrounded ka sa ganung energy. But years later, mapapansin mo na parang na-stuck ka rin. Same life, same situation, same mindset. Kasi ang environment mo, hindi ka ginagawang better version ng sarili mo. Hindi naman lahat ng walang malaking pangarap ay walang value. May mga taong simple lang ang gusto sa buhay. Gusto sila ng peaceful life, stable job, tahimik na araw-araw. Valid yun. Pero iba yung simple life sa no ambition at all. Yung isa, may direction pa rin. Yung isa, parang surrender na lang sa buhay. At kung ikaw yung tipo ng tao na may goals, may dreams, may gustong i-achieve, kailangan mong maging aware sa influence ng mga taong nakapaligid sa'yo. Because dreams are fragile. Kapag laging sinasabihan na hindi mo kaya, wala namang point, or huwag ka nang mag-try. At the end of the day, hindi mo responsibilidad buhatin ng taong ayaw magbuhat ng sarili nila. You can support, you can encourage, but you can't live their life for them. Kasi kung lagi kang nasa paligid ng taong walang pangarap, isang araw mapapansin mo na hindi ka na rin nangangarap. You just exist, and that's a dangerous place to be. Number 9, huwag kang makihalubilo sa mga taong inilalayo ka sa Diyos at sa tamang landas. May mga taong sa una, mukhang okay, friendly, fun, madaling kasama, parang walang mali sa kanila. Pero habang tumatagal, mapapansin mo na unti-unti kang inilalayo sa mga bagay na dati mong pinapahalagahan, lalo na sa Diyos at sa tamang landas na alam mong dapat mong tinatahak. Hindi ito palaging obvious. Hindi sila lalapit sa'yo at sasabihin na lumayo ka sa Diyos. Hindi ganun. Mas hindi halata ang galaw nila. Halimbawa, magsisimula lang sa relax ka lang, minsan lang naman yan. Hanggang sa maging normal na sa'yo ang mga bagay na dati mong iniiwasan. Yung mga compromise, yung mga maling desisyon, yung mga bagay na alam mong hindi nakakatulong sa spiritual life mo. Minsan, mararamdaman mo pa na wala namang masama. Enjoy lang naman. Pero habang paulit-ulit, napapansin mo na nagbabago na pala yung standards mo. Yung dating may conviction ka, nagiging okay lang yan. Yung dating guilty ka kapag mali, ngayon parang wala ka nang pakialam. Ang pinakadelikado dito, hindi lang nila binabago yung action mo. Binabago nila yung mindset mo, yung mga conversations nila. Puro worldly things lang. Puro instant gratification. Puro live in the moment. Wala nang space for reflection. Walang space for God. Walang space para sa growth na may purpose. And sometimes, they will even mock your faith. Hindi direct na pang-aaway, pero pa-joke na, OA ka naman, relihiyoso ka masyado, or chill ka lang, hindi naman big deal yan. At kapag paulit-ulit mong naririnig yon, napapaisip ka na rin na baka nga OA ka lang. Dito nagsisimula yung spiritual drift. Hindi mo namamalayan yung time mo sa prayer na babawasan. Yung desire mo to read, to reflect, to stay grounded, humihina. Hindi dahil gusto mong lumayo sa Diyos, but because the environment around you is slowly pulling you away. At ang masakit, minsan mahal mo pa yung mga taong ganito. Kaibigan mo sila, kasama mo sa araw-araw. Kaya ang struggle mo, hindi lang kung iiwas ka, kundi kung paano ka manatiling tama habang kasama mo sila. Pero kailangan mong maintindihan ito. Not everyone who stays with you is helping you grow. May mga taong okay kasama sa short-term enjoyment, pero hindi safe sa long-term direction mo. Kung palagi kang nahihila pababa sa values mo, sa faith mo, at sa conviction mo, kailangan mong mag-set ng boundaries. Hindi mo kailangan maging rude, hindi mo kailangan magalit, pero kailangan mong maging honest sa sarili mo. Is this relationship helping me grow closer to God?
or pulling me away. Just be honest with yourself. Because at the end of the day, hindi lang ito tungkol sa kung sino ang kasama mo ngayon. It's about where your life is heading. And if you really value your peace, your purpose, and your faith, you will learn na hindi lahat ng tao dapat hinahayaang mag-guide ng direksyon ng buhay mo. Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin, may dahilan kung bakit mo kailangang marinig lahat ng ito. Ngayon, ang tanong, ilan sa mga taong nasa paligid mo ang unti-unti ka nang hinihila pababa? Hindi mo kailangang magmadali, pero kailangan mong maging tapat sa sarili mo. Kasi sa huli, ikaw rin ang magdidesisyon kung sino ang hahayaan mong manatili sa buhay mo. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag mo lang itong bastang pakinggan. Gamitin mo ito. Protektahan mo ang sarili mo. Piliin mo ang peace mo. Piliin mo ang growth mo. Kung gusto mo pa ng ganitong klaseng real talk at life lessons, mag-subscribe ka na ngayon. I-like mo rin ang video na ito kung nakarelate ka. At i-comment mo, pipiliin ko ang tamang tao sa buhay ko. Dahil tandaan mo, hindi lahat ng nasa paligid mo para sa'yo talaga.